Tita, na-excite lang ako makita si Belle. Tsaka, bakit puro tattoo siya? Di mo ba siya pinagsasabihan? Alam mo, Nicole, bumalik ka na lang sa makalawa. Sige na. Hay nako, dapat malaman to ng mga kamag-anak natin na nakauwi ka na. Tsaka marami kang tato. Di nyo man lang ako pinagmerienda. Makalis na nga. Charles, bakit kaya wala pa yung ate mo? Pupunta pa ako ng simbahan malilate na ako. Anong oras kaya darating yun? Dapat nandito na yun. Bakit ba naman kasi ayaw pa magpasundo ng batang yun Si ate talaga Puno talaga ng sorpresa yun, no? Siguro, napakakinis na nun, tapos napakaganda. Siyempre, kanino pa magmamana? Siyempre, sa mama niya, di ba? Mama talaga. Ay, nako. Oh, Charles, may nagdo-doorbell. Buksan mo nga, baka yung ate mo na yun. Sige na. Ate! Naku! Hi, Nay! Hi, anak! Miss na kita. Buti, bumalik ka na. Oo naman, Nay. Tsaka, anak, alam mo, ang ganda-ganda at kinis-kinis mo pa rin. Anak, pero, teka, ano ba to? Ano yan? Ano yan? Totoo? Tattoo ba yan, ha? Nay, pasensya na ha, hindi ko sinabi sa inyo. Nakahiligan ko kasing gawin to sa ibang bansa. Pero, huwag niyo namang akong pagalitan. Ang liliit lang naman ito. Pero ate, di ba, kahit maliit yan, tattoo pa rin yan. Hindi ka ba makakahanap ng sapat na trabaho niyan? Bakit hindi ka man lang sa akin nagpaalam? Alam mo bang pinagmamalakik pa man din kita sa mga ka-chartsmate ko? Tsaka, paano ko makita nila yan? Anong sabihin nila? Nay, bunso, huwag niyo namang gawing big deal to. Hindi niyo ba alam na ito lang din yung way ko para maiwasan ko yung homesick sa abroad? Naging masaya ako nung nagpalagay ako nito. Kaya pala, ayaw mo magpakita ng braso mo sa video call, yung pala nagpatato ka na. Hindi mo ba alam na hindi ka tatanggapin sa langit niyan? Nay naman hindi mo ba alam na uso na to ngayon? Alam mo ba, nung bata ka pa, alagang-alaga ko yung balat mo. Ayaw ko nga padapuan ng lamok yan Tapos ano, magpapatato ka lang pala? Diyos ko naman, Beth. Tsaka ate, papakilala pa naman din kita sa girlfriend ko. Taga-church yun. Ano gusto mo sabihin nila sa akin? Yung ate ko, adik? Grabe naman kayo magsalita, Nay. Ako pa rin to, Wala namang nagbago sa akin Alam mo, Charles, tama ka. Bel, paano ko sabihin niya sa mga kamag-anak natin, ha? Na meron ka ng tato? Anong sabihin nila, ha? Nag-a-adik ka doon? Diyos ko naman, Bel. Nay naman, may maayos akong trabaho sa abroad. Napapadalahan ko kayo ng pera buwan-buwan. At nakakatulong ako sa iba. Alam mo, tuwang-tuwa pa man din ako. At pinagmamalaki kita sa mga kasama ko sa church. Tapos ano, makikita ka nila na may mga tato, ha? Ang mabuti pa, Bel, pumasok ka na lang sa kwarto mo. At wag na wag kang lalabas, ha? Dahil nakakahiya ka. Ang dumi-dumi ng balat mo. Sige na, pumasok ka na doon. So, Kamusta ka na? Namiss kita. hoy Kas! Ang ganda-ganda mo na. Teka, paano mo nalaman na nakauwi na ako? Si tita, sinabi niya sa akin na nandito ka na, kaya pumunta ako. Tsaka mangyayin akong pasalubong sa'yo. Ikaw talaga. Ma! Charles! Si Nicole nandito! Gas, ang ganda-ganda mo, puti-puti mo pa. Hala, may tattoo ka? Hala, bakit ka nagkaganyan? Nag-aati ka ba sa ibang bansa? Ano kasi... Oh, Nicole, bakit nandito ka? Di ba sinabi ko sa'yo na pupunta ka dito pag sinabihan na kita? Tita, na-excite lang ako makita si Belle. Tsaka, bakit puro tattoo siya? Di mo ba siya pinagsasabihan? Alam mo, Nicole, bumalik ka na lang sa makalawa. Sige na.
Ay nako, dapat malaman to ng mga kamag-anak natin na nakauwi ka na. Tsaka marami kang tato. Di nyo man lang ako pinagmerienda. Makalis na nga. Kita mo nang ginawa mo. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin. Ano na lang sabihin nila? Naman hindi naman kasalanan to ah. Tsaka pinag-isipan ko to bago ko to ipagawa. Naku ate, dahil sa'yo hindi na ako makalabas. Di ako makapunta ng church namin. Kita mo na, pati kapatid mo, idinamay mo pa sa kalukuhan mo. Alam mo, Bel, makasarili ka. Ang mabuti pa siguro, umalis ka na lang dito dahil nakakahiya ka. Ang dumi-dumi ng katawan mo. Naman, wag naman kayong ganyan. Bunso, miss na miss ko na kayo eh. Nay! Ha? Nay! Hati si nanay! Tara, galing natin sa ospital. Nay? Nay? Nay, Dok? Dok! Dok! Dok, patulong naman kami oh! Oh, anong nangyayari dito? Bes? Oh, Bes. Ma'am Bel? Rachel? Tulungan mo na lang si nanay, please. Bes, please. Oo. Ha? Bel, bakit nandito ka? Di ba pinalayas na kita? Umalis ka dito. Ang dumi-dumi mo, ang landi-landi mo. Ma, hayaan niyo muna mag-explain si Ate Bel. Ano to? Charles, pinaniwala ka na lang ng ate mo, ha? Ma, ate, explain mo naman kay Mama. Oo nga pala, Bes. Paano mo nakilala si ate? Alam mo, Charles, yung ate mo yung tumulong sa akin, kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ma'am Bel, salamat nga po pala. Ate, sorry ha. Sorry kasi hinusgahan agad kita. Sana hinayaan na lang muna kita magpaliwanag. Basta, Bunso, nandito lang ako palagi. Nagpatatuman ako, pero ako pa rin yung ate mo. Sorry ate. Bel, anak. Bakit kasi ganyan ang ginawa mo sa katawan mo? At saka, bakit hindi mo malang ako sinabihan? Nanay mo ko, di ba? Nay, sorry po. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nagbibigay siya sa akin ng kaligayahan, lalo nang nasa ibang bansa ako. Hindi ako nagpapaka-adik katulad ng iniisip mo. Ginawa ko naman lahat para tumulong sa inyo. At sa ibang tao, Nay, mahal na mahal ko kayo ni Charles. Anak, pasensya ka na ha. Kung hinusgahan man kita. Alam mo namang, mahal na mahal kita eh. Tama nga kayo, Nay. Dapat nagpaalam ako sa inyo. Kahit ang OA nyo, liit-liit lang naman ang tattoo ko eh. Sorry ate ha. Love you. Love you. Tita, kamusta na po kayo? Okay naman ako eh ha. So, ma-discharge na si tita.